May kakong ka ba? Tara, wala dapat tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng kakong chicharon. Tara, simulan na natin. Meron tayo dito 1 cup ng rice. So, pwede tayo gumamit dito ng kahit anong rice, huwag lang yung malagkit. Hugasan na natin ito ng 3 beses. So, dito guys, ay sasaingin na natin ito para talaga tayo nagsasaing. So, usually, ito yung ginagamit ko yung aking pang-measure ng ating bibig. Alam naman natin yung mga Pilipino na mga ganito. Lagyan na ng konti sa guhit ng ating daliri. Okay na to? Ang kailangan na natin dito ay yung pinakadahon. Kaya, isa-isahin natin yung tatanggalin. Pagsukat nga pala ito, para tayo ng measurement. Ay, ito ay half cup na pang-measure natin. So, sisixpan ko lang ito hanggang sa mapuno na. Ayan. So, nakita niya pag hindi niya sinuksok, aangat. Pero kapag sinuksok natin, ay eksakto ng half cup. Then, huhugasan natin yung pinaka-lids nito. Transfer natin dito sa bowl. Dito ay maglalagay lang muna tayo ng mga 2 to 3 tablespoons ng tubig. At sa pampalasa naman ito, paminta, garlic powder, onion powder, beef powder, at ng asin. Konti lang. Next ay kailangan natin ito i-blender. Pwede kayo gumamit ng blender or hand blender na katulad nito. Loose, tight, tight, tight. So dito guys, kapag alam ko na medyo talagang lumalapot na yung ating rice, ay maglalagay pa ako dito ng paunti-unting tubig. So mga 1 tablespoon lang muna or 2 tablespoons. Yan. At kapag medyo nadudurog-durog na to, ay maglalagay lang muna ako dito ng mga kalahating kangkong. At kapag ganito na yung ating mixture, ganito ang kakalapot at ka-smooth, ay i-spread natin ito sa ating silicone mat na pwede ito panlamig, pang-init, hindi ito agad-agad masisira. So maglalagay lang natin dito ng konti. I-spread natin ito ng manipis at kailangan ay evenly. Alala yung isa, ito naman ay ititrikat na natin para pag ito ay natuyo, ay madali na itong mag-break. So dito guys, ay binabad ko muna siya sa init ng araw at hayaan ko lang ito hanggang sa matuyo o mag-dry for at least 1 hour. At ito na ang itsura ng ating cracker after natin ito maibabad ng 1 araw sa araw. So ito ay magiging shiny. Ayan, nakikita nyo. At talaga namang tumigas na ito. And the best way na pagluto nito ay kailangan na i-preheat mo muna natin yung ating oil over high heat. At kapag okay na or mainit na yung ating oil, ay hinaan na natin yung ating apoy. Maghintay lang tayo ng konti para naman na hindi masyadong mainit yung ating oil. Then, tsaka natin ito pirtuhin. At bago ito mag-color brown, ay hanguin na natin para ma-maintain yung crunchiness ng ating cracker na katulad nito. O, diba? So, pwede nyo i-flavor ng cheese powder. And now is done our kangkong chicharon. Dahil na guys, wala na pa itong pigtupig pa. Pero bago yan, syempre, ayan, nabubulbulo na ako. Ang tanong ng Mama Shirley, anong gulay ang ginawa natin chicharon ngayong umaga na ito? O ngayong araw na ito? Ang inyong sagot, syempre, sa comment box section. Kain po tayo. Okay, so, floppy-floppy niya talaga. Na hindi ko naakala. Kasi yung nagawa nating malunggay chips, actually, originally, dapat malunggay chicharon yun. Pero mistulan siyang chips na parami lagay natin ng malunggay. Kaya ito ay tamang-tamang dipla sa ating kangkong chicharon. Kain po tayo.
Hmm. Sarap. Hmm. Hindi tayo bibili pa, alam natin na masustansya, alam natin na malinis, at kaya-kayang gawin, napakadali lang ng mga ingredients, 'di ba? Hmm.